Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Lady, ano activity natin ngayon? Update po namin kayo sa aming power storage. Tara, sama kayo. Dahil sunod-sunod ang ating mga bagyo mga kap, nabliga tayong lakihan ng ating power storage. So yung kuryente natin doon, tapos na yung isda, dahil nilipat natin doon sa kabila yung mga isda, kinuha natin yung mga baterya doon, yung power storage nila, tsaka yung mga kuryente nila, idadagdag natin dito sa bahay para sa dagdag kuryente ng bahay. Kasi nga, wala tayong masyadong harvest. Kaya magre-recruit tayo ng ibang power source natin na nakakalat dyan. At i-concentrate natin dito sa bahay. So, dito na tayo dadaan sa baba. Ito ang ating ilang-ilang. Nakaraan kumuha ko dyan, nilalagay ko sa kwarto para mabango. So sa tingin ko mga kap, daanan muna natin to dahil masisira itong mga papaya pag hindi kinuha. So daanan muna natin to. So share ko na rin to mga kap. Alam nyo itong makikita nyo ito sa papaya. So yan mga kap, yung sira niyan dati ganito kalaki. Naputol to. Kung makikita nyo to, meron siyang self-healing. Siguro mag-iisang taon na to, ayan na lang natitira niyang butas. Pero dati, isang buo yan. Butas yan. Parang tayo, di ba, pag nasusugatan tayo ng manipis lang, meron tayong self-healing. So, ayan mga kap. Nakuha na niya yung iba eh. Iba papakain natin sa ating mga alagang manok. Kambing, yan. Last. Paano dyan? Okay, pasok na tayo sa basement. Sensya na ulit, magulo. Ito mga kap, yung mga kinalas natin na baterya doon at saka mga controller. Kung makikita nyo yung controller na yan at saka yung inverter na yan, para sila ng brand. Bali ang gagawin natin dito mga kap, para itong 12 volts, kakalasin natin yan. Pag kinalas natin yan, tetestingin natin sa isa kung meron pa bang patay na or kung mga healthy pa ba. Tapos gagawin natin ganito. So ito nga pala yung last na ginawa natin dito nakaraan na ginawa natin 24 volts, tapos chinek natin na-check natin na may 3 patay na cell. So, pinarallel natin siya doon. 220 Ah ang niya, storage niya. So, yung dalawa doon, gagawin rin natin 3 sa makukuha natin dito. Bali, paparallel natin siya dito. Pag naparallel natin ito mga kap, tatanggalin natin to para i-check uli natin yung mga cell niya. And then, pag kinabit uli natin to, ito naman isa, para ayun yung maintenance niya na malaman natin yung mga cell na hindi na healthy. Kaya nakaganyan pa yan kasi hindi pa tayo tapos mag-upgrade. At kung nagtatanong kung bakit hindi hybrid yung ginamit natin doon, so hindi katulad nito hybrid, nakasama na yung controller at saka inverter. Ang nakikita kong problema sa kanya pag ganon, kapag nasira yung controller, maobliga tayong, pati yung inverter, hindi natin magamit. Sasabihin niyo sa akin, controller lang sira, bakit pati inverter? Siyempre, pag pinagawa mo yung inverter mo, obligadong hindi mo papagahanahin yung buo, kaya hindi mo rin magagamit yung controller. Hindi katulad halimbawa ng masira man ang inverter ko, may nagkakarga pa rin ako sa baterya na controller. Yan, ayun mga controller. Ito yung inverter. So may masira man sa inverter ko, at least gagamit ko pa rin. Kung may masira man sa controller ko, may magagamit pa rin akong kuryente through inverter. Kaya marami tayong extrang controller.
At saka masyadong mabigat kapag bumili ka agad ako ng isang set na mataas yung watts ng inverter. Pero gusto pa rin natin na mag-upgrade, yan, unti-unti. Bali kapag ito na parallel ko na tatlo-tatlo na sila doon ako mag-upgrade ng 48 volts. Kung makikita natin dito, tatlo yung 12 volts ko. Ganun din ang gagawin ko sa 24 volts, tatlo-tatlo siya. Kasi subok ko na to pagka nakatatlo akong ganito, hindi ako nabibitin sa kuryente. Nasira yung inverter niya, at least kahit pa paano nakakapagkarga pa rin to through controller. Nagagamit pa rin natin yung 12 volts niya sa mga kuryente. Hindi pa siya nakapix kasi nga upgrade tayo ng upgrade. So ito ang ating tagakala si Lady. Bali kakalasin ni Lady to. Bali, kakalasin natin yung ano nito. Yung mga active balancer at saka BMS. Tulad yan. Okay, so makikita natin na wala ng ilaw niya. So yun, nawala ng ilaw niya. Ito yung inverter natin. Pina-check natin sa bayan kung magagawa pa ba. So, tinanong natin supplier. Sabi ng supplier, wala na daw silang stock yung pyesa na yon. So, ibig sabihin, sabi ng supplier, bili ka na lang sa amin bago inverter. Magkano bumili ng pyesa. Pero dahil mahal, kung magagawan pa natin ng paraan, yung mga Pinoy gagawan pa rin natin ng paraan yan. Parang ito na kahit mga second na yung baterya natin, kasi wala namang brand new na sa atin ito galing pa ibang bansa talaga karamihan ng baterya ng solar. Ang pinaka-maintenance niya, yung chine-check nga natin to ng bawat cell. Sabi, paano nga pala i-check natin bawat cell? So, kuha tayong sample. Tara. So, ayan. Papakita namin sa inyo kung paano tinetesting. Ito nga palang dalawa na to mga kap. Ito yung isa nakuha ko doon sa kinalas natin. Natanggal na siya nito. Wala na siyang roscas tulad nito. Ayan. So, check natin. So, makikita natin 3.3 yan, healthy siya. Ibig sabihin, pwede pa yan. And then, check natin yung kabila. May kita nyo, ang gulo na numero niya, 180, yan, paiba-iba. So, ibig sabihin, dead na yon. Kaya, yan ang mga dinidispose na natin. So, ganun ang gagawin natin sa mga cell na yon. Bali, pinakita namin sa inyo yung sample kung paano namin i-check isa-isa yan. So, pag kinalas uli yan, i-check namin itetester namin isa-isa para malaman kung sino pang healthy at sino hindi. Tapos yung mga hindi na healthy, dispose and then gamit uli yung mga okay pa. And then, dito tayo kukuha ng iba kung sakali may magkulang doon. Ito yung ibang gamit natin. Karamihan may kita yung mga controller natin yung kulay puti. So may tinatry tayo yung bagong controller niya yan. Ito yung Sandom. Ayan Sandom kahit di ka sa akin, in-advertise kita. So ayan bago nating controller. So ayan mga kap, at least na-update namin kayo sa aming storage. Pagka natapos ko to, upload ko na lang uli. Muli po yung likod, General Orion. Lady Orion. At tapos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan niyo mga pamilya, na sana po mingita ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salta at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga gusto at kailingan. Muli po, maraming salamat. God bless.